Naalala nyo yung huling video kung saan titingin dapat tayo ng mga adventure bike? Well, ito yung continuation nun. Hindi ko muna ginamit si Soju, baka magtampo ulit. Ito muna nilabas natin si Chivas CV650R na e-clutch. Nasa kabila pala. Isa rin kasi itong hindi nagagamit Ganda pa rin, no? Sobrang bulahaw lang yung XL exhaust. Kaya tara, silip tayo ng adventure bike. By the way guys, meron tayong kasamang naka 450 NK. Ayan si Cranks. Sakto yung brand na pupuntahan natin. Interesado siya sa isang bike doon. Sana hindi magtampo tong Honda. Tagal din nagamit Huling motor na ginamit natin, nung sinabi natin sisilip tayo ng motor, nag-tantrums. Ito mukhang di naman. Wala na nga lang tayong gas. Nakaraang video, kung naalala nyo, sabi natin nun, silip tayo ng motor at least 400 to 500cc. Kailangan natin ng magaan, naka dual sport, tipid sa gas kahit pa paano, para maganda ang mga long ride natin, di ba? Kaya naman may isang brand tayo na pupuntahan. Marami silang mabisang motor sa mga ganong klaseng displacement. Kaya naman sisilip tayo dito sa may KTM Las Piñas. Kailangan natin dumaan ng Alabang. Itong motor na sisilipin natin ngayon, naaminin ko, tagal-tagal ko nang nire-research to. Yun nga lang, hindi ko magawa ng review kasi wala pa silang demo bike, tsaka wala akong kakilala na kumukuha pa nito. Ngayon titignan natin kung magustuhan talaga natin. Malay nyo, itong si Cranks, balak niyang tumingin din ng KTM SMCR 390. Yun yung mala motocross na naka road tire, parang motard yun. Bagay sa kanya yun kasi itong CF Moto 410K parang medyo maliit Yung wala, hindi ganong traffic dito sa Piñas Sabagay, alas 10 na rin kasi. Oh, ito. Wala masyadong unit dito. Boss, ganda nga umaga. May mga unit kayo display? Ay, ito po, marami ko. So pwede bang tignan? Okay lang ba silipin? Ako sir. May mga Husqvarna na rin sila dito. Sino na distributor ng KTM, sir? Try Motors sir. Try Motors na. Nag-declare na? Opo. Ayos kinito. Yun! Dude. Yeah. Man. Sakto yung dalawang motor na titignan natin. Nasa harapan natin. Dami 390R. R to, diba? SMCR. Magkano yung X320? 329. Tsaka natin tignan to SMCR. Ito gusto kong tignan yung R399 no? Wala talagang cruise control. Kasi cruise control wala talaga no? Hindi nilabas dito no? Windshield di na adjust. Haba ng travel suspension sa harap. Spoke wheels. Dude, ito 21 ata ito, tas 19 yung likod. Fish yung maupuan. Guys, nai-inlove ako. Tingnan natin kung talaga mataas. Ay, mataas nga talaga. Ano palagay mo? Parang tiptoe ka? Hindi, mataas to. 885mm. Something ganun taas. Pero, kaya naman. Ano, okay ba? Hindi ba manipis? Sakto lang. Kamusta yung itsura ko? Hindi maliit, hindi bitin. Ang battery. Maminig sa inyo, ayoko lang sa mga bagong KTM ngayon, especially mga 390. Yung stalling issue nila. Husqvarna at bagong 390 Duke. Ilang beses ako nag-i-stall sa biyahe. Ay, may quick shifter pa to, alam ko Quick shifter to no? Ano? Bibilin pa sa system. Bibilin pa. Siwalay pa sa 399. Wala pa palang quick shifter to. So anong meron siya lang? Mga modes lang ganun. Wala palang quick shifter to. Kasi yung Husqvarna 401 meron no? Yung SMCR meron na? Wala pa. Wala rin. Ito naman yung X guys. Yes, mababa yung seat height nya dito. Which is ideal para sa mga typical Pinoy height. Pero ito naka-mags kayo Hindi kayo nakarayos. Tsaka yung handlebar yung baba. Teka, puan ko nga. Mababang. Mas maano lang yung pagka dual sport tire nun no? Anong size ng gulong nito boss? Ito, mababa.
Parang 1960 na ata to. Ewan ko, hindi ko maalala. Actually, pwede na to yun. Kung may offer lang naman nun, malaking gulong. Parang pwede na to. Ha? 19 by 17. Ito, R. Ito yung X. Ano yan eh, naka-Rayos yan. Ito naka-Mags. Mas mababa yung seat height. Parehas ng mukha eh. 329 to. 399 versus 329 para sa Rayos versus Mags. Ito naman KTM 390 Enduro R. Parang SMCR pero naka-Rayos. Pang off-road talaga. This bike's worth 349,000 pesos. Enduro R. Wala, hindi para sa akin to. Ito SMCR. Tagal nyo nang hinihintay na review sa channel natin. Okay din. Ayun pa pala yung car share nito. Pogi nito, men. Ito 349. Kailan pa nag-try motors ang ano? Distributor. Wala na Lucky Mappy. This October lang siya. Ah, ito lang. Try motors Bajaj, diba? Tama ba? Men, ano kukunin natin? May charger pala to. Ito rin pala. Oo. So halos magka-height kami ni Jow. 6 flat. Sa kanya, saktong-sakto eh. Di ba? Ito na lang. Hindi ako pwede magganito eh. Kailangan ko ganito. Oo. Metal plate na rin pala yung ilalim. Anong height mo, bro? 5'11". Bagay yan, bro. Tapos naka-aero helmet ka. Parang lit lang ng gulong, no? Pero hindi, 17s ba? 17s ba to? Yung bulong niya, sir. Oo, yun. 17 yan? Parang lit. Yung Adventure 390 R2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 14. Tapos dalawang Adventure X. Ilang SMCR? 3. Apat, meron pa isa doon. Pag bumili ka ng motor, may libre kang bigas. Giveaway. Dito naman meron Husqvarna Pitpillen 801 789. May naka-promo. Hindi, ginamit ko ata sa Pagudpud. Ito nga, naka-Power 6. From 309, 395 na lang until July 15, 2025. Baka continuation pa rin yan. Hindi lang na-update. Ito rin pala 450 AMT. Ito yung na-review natin, guys eh. May T-box na pala yung mga bago. May quick shift na wala pa. Wala pa. Ito may abang na siya para sa top box eh. Mas mura. Crankshaft 270 degree, 2 cylinder, 21 inches spoke wheel sa harap. Medyo bulky, 100,000 lang. 230cc to? Oh? Ayos to. KTM 390 Adventure R, 399,000 pesos. May part ako na gusto ko, tsaka may part din ako na nagdadalawang isip ako eh. 399 Kiao para sa isang 400cc. Kung isipin mo, may mga ibang brand ka na 650cc pero nagpa-promo sila. Mga 350,000 na lang. Pogi, mataas, sobra. Yun yung gusto ko sa kanya, yung seat height. Kaso wala pala siyang quick shifter. Kasi yung Husqvarna 401 na ginamit natin papuntang Ilocos, doon tuwa ako sa quick shifter na. Yung Adventure R wala. And to think na KTM, wala ko tatanungin niyo ako, gusto ko anong may offer ng motor, especially pagdating sa off-road. Pero to think na nangyayari ngayon sa KTM, which is by the way, confirm ni Tropa na distributor na ng KTM is Tribe Motors. Expected ko na yun. Kasi kinuha ng Bajaj ang KTM. I mean, fully kinuha ng Bajaj ang KTM. Also, kapag lumabas yung bagong 450 GS ng BMW, patigurado ipipresyo nila yan ng almost 450,000 din. Hindi nalalayo sa Adventure 390. I think ilalabas yun first quarter next year. Ewan, kailangan ko pag-isipan mabuti. Ewan ko. Kung kayo ang tatanungin mga K-Device, sa mga narinig at napanood nyo ngayong araw, ano ang side nyo? Let me know in the comment section down below. By the way guys, kung nagtataka kayo bakit walang mga sport bike sa KTM, this 100% confirmed. Pinapaubos na lang mga sport bike ng KTM dito sa Pilipinas. So in the future, ika-cancel nila lahat ng sport bike. Mga RC series mawawala. Kaya wala kayong nakitang RC390 sa showroom. Kahit itong nasa Lucky Mappy pa. Actually sila nagsabi na unti-unting tatanggalin sa lineup ang mga sport bike ng KTM. Kailangan nating maka-review ng KTM Adventure 390R. Siguro doon makakapag-decide na tayo kung ba tayo o hindi.
Gusto kong maramdaman yung actual na pakiramdam kapag gamit na natin ng adventure. Kailangan talaga sa lahat ng senaryo may bike tayo no? Racetrack, pang traffic, pang off-road, pang long ride, pang daily. Yan ang tinatawag na motor is life. Ano sa palagi mo? Kunin mo, SMCR? Parang 80%. Kasi Yun talaga personality mo no? Motard ka talaga nag-start ako 2 years ago magmotor. XTZ 125 dati. So yung upright position na yun. Ewan ko, may part sa akin na nagdadalawang isip ako sa Adventure R. Kasi unang-una, yung Husqvarna na nasubukan ko, 401, may quick shifter. Nagulat ako dito, wala. Tapos sa ibang bansa, may cruise control kasi na feature. Dito sa lumapag sa atin, wala. So yung mga accessories na yon, yung mga tech na yon, kailangan pang bilhin separately. So para sa 399,000, well, kung ikukumpara mo yung mga ibang brand na adventure bike, 650cc, nagpo-promo ngayon, 350 mabibili mo na 650cc. Oo. Parang alam mo yon, parang 399. Tapos yung isa, yung X, 329,000, pagkakaiba lang. Naka-spoke wheels siya, mas malaking gulong, so mas mataas yung seat height, yun lang. Siguro mas maganda kung masubukan muna natin sa first ride ang Adventure 390R para doon malaman talaga natin kung gusto natin yung bike o hindi. So yun. Medyo may issue lang ako sa mga 390 kasi dalawang bagong makina ng 390 na subukan ko. Isang bagong Duke 390 tsaka yung Husqvarna. Oh. May problema lang siya, stalling issue. Yung ko napanood mo nung pumunta kami ng Ilocos, lagi ako namamatayan. Yung stalling, oo nga. So, Okay. hindi ko lang sigurado sa SMCR tsaka sa 390 yun. Kailangan muna natin talaga malaman sa review. Kaya mga k-device, kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like at mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil sa tamang channel kayo, so make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Si Jeepas, secured na, nasa lilim. Buti hindi siya nagtupa katulad ni Soju. At see you po sa next content.